Magandang araw po mga kababayan. Muli, Parak TV po. Ayan, at pag-usapan po natin mga kababayan ito pong general na galit po dito po kay Senator Ping Lacson. Ganun din, may bagong pasaring itong si Senator Lacson kay Senator Rodante Marcoleta. Kaya naman, binanatan po siya dito po ni Miss Cathy Binag. So ito po, unahin na po natin mga kababayan ko. Itong si retired Brigadier General Garcia. Ayan, alright. How much? How much do you value the truth? Pinapakailaman niyo yung mga testigo, hindi niyo naman mga witnesses yung mga testigong yan. Yung mga testigong yan, testigo yan sa korte. Testigo laban sa mga magnanakaw. Malinaw po mga kababayan, how much do you value the truth, Mr. Senator Ping Lacson? Testigo daw po sa korte. Yun po yung pinakang importante. Kung gusto talagang malutas, mga kababayan ko, ang issue sa korupsyon, bakit nakatutok sila dito kay Master Sergeant Gutesa? Di ba? Para bang may gusto silang pagtakpan. Kaya itong si General galit na galit na. Hindi nyo yung testigo dyan sa Senado. Resource persons nyo po yan. Kung may mali sa notaryo, tirahin nyo yung notarial law, hindi yung testigo. Kung meron... Napakalinaw po at tama po yung sinasabi dito ni General. Kung may mali po sa notaryo, yung notary public po ang tirahin nyo. Di ba? Yung abogado, yung gumawa. O yung bakit nandun yung pangalan ng abogado. O yung lugar. O yung oras. Alamin nyo lahat. Pero ngayon, nakatutok kasi dito po kay Master Sergeant Gutesa kasi nga po, malaking isda po yung nadali. Ano? Ito po si Senator Lacson. Aba, Mr. Senator, mag-isip-isip ka. Nanonood po sa iyo ang buong mamamayang Pilipino. Na para bang kulang ang kaalaman mo sa batas. Kung titingnan natin, no? Hindi natin pag-uusapan yung opinion mo dito. Pag-uusapan natin, batas, katulad ng ginigit sa iyo ni Senator Marcoleta. Merong mga nagnunotaryong hindi pala sila nandoon at sila pumipirma. Yun ang tubukin nyo. Hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan. Nunotaryong hindi pala sila nandoon at sila pumipirma. Yun ang tubukin nyo. Hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan. Nilabas niya na nga yung katotohanan, yung nalalaman niya. Despite all odds, sabi niya, ito po ang totoo. Sila yung nagdala. Aba, 48, 2.2 million po yung dinala niya na pera ni Eric Yap doon sa bahay ni... Hindi mo gusto malaman anong nangyari doon? Pagtatakpan mo? Saka huwag niyo pong pakialaman yung mga testigo dyan sa inyo in aid of legislation po. Kayo, kung meron kayong batas na nililimbag, assuming na meron, yun ang matupagin nyo. Huwag niyong pakialaman yung mga testigo dahil yung mga testigo yan sa korte. Hindi niyo po yan testigo. Pasiklaban kayo ng pasiklaban, pinagtatakpan niyo yung mga may saga. Ano po ba? Tigilan niyo po. Huwag niyo pong ganyanin, huwag niyo pong salbayin ang mga witnesses. Proteksyonan niyo po dahil sila ay umaamin ng kanilang kasalanan. Pero yung pinakamay kasalanan, hanapin natin, panagutin natin, ikulong natin. Nakakapag-init po talaga kayo ng ulo. Nakakadismaya. Sayang ang boto. Bakit kayo nandyan? Puro kayo magnanakaw. Tamaan, unasan nila. Hindi dapat namamatay ang estudyante sa baha. Nahuhulog, nalulunod. Hawa kayo dun sa mga bata na dapat sana maganda pa ang buhay. Kung ginawa ninyo yung flood control, hindi dapat nalunod yun. Kung anak niyo yun. Kung apo niyo yun. So ayan po mga kababayan, ano? Pati po yung mga retired natin, talagang galit na galit po dito po kay Senator Ping Lacson. Ano ba talaga, Mr. Senator Ping Lacson, saan ba patutungo itong investigasyon na ginagawa mo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee? Paano kung may mga kasunod pa ni Master Sergeant Gutesa na lumabas at magpatunay na totoo ang sinasabi ni Master Sergeant Gutesa? Isiwalat din ang kanilang mga nalalaman. Papayagan mo ba ito na makapagsalita diyan sa Blue Ribbon? Ito na nandun na tayo palapit na tayo ng palapit. Pero bakit yung testigo yung pinag-iinitan natin dito? Dahil ba naisang ka ni Senator Rodante Marcoleta? Pero pinagpaalam naman sa iyo itong testigo na ito, malinaw, narinig namin. Pinagpaalam sa iyo itong testigo na ito. O nasasapawang ka ni Senator Marcoleta dahil si Marcoleta hindi nagbabase sa opinion, kundi sa konstitusyon o ano ang sinasaad ng batas. Yun dapat ang sundin nating mga Pilipino. Yun dapat ang sundin nyo dyan sa hearing nyo sa Senado. Kaya ba ngayon naglalabas ka ng statement? Ito, he is overly vocal, boastful, or aggressive. So he can create an image of strength through noise. Talaga pong malakas matapang. At hindi po nagpamayabang si Senator Marcoleta o si Senator Marcoleta ang sinasabi mo dyan. Wala namang iba Di ba? Yun lang naman yung kakontra nyo dyan sa Blue Ribbon.
Dahil siya, umaayon siya sa batas. Hindi po kayabangan ng pagsasabi ng katotohanan at pagsunod sa batas. Ang pagiging agresibo ay hindi rin kayabangan sa tingin ko. Di ba? So ngayon, mananahimik na lang, ganon? Nananahimik na lang kayo? Kaya pala kayo tahimik? O baka mamaya may niluluto kayo? Hindi po ba? Kaya mo bang ipatawag dyan si Romualdez at saka itong si Saldico? Nabalitaan natin kasi mga kababayan, ipapatawag na rin itong si Saldico at saka itong si Romualdez. Paano kung hindi dumating yan? Ha? Kaya nyo bang i-contempt? Grabe po mga kababayan ko ang ginagawang atake dito po sa ating Senador Rotanti Marcoleta. Gusto lang naman sanang malaman talaga kung sino ang punot dulo ng pagnanakaw sa gobyerno. Pero nakikita nyo po ang tinatakbo po ng hearing. Nakikita nyo po ang mga pangyayari. Di ba? Meron pa nga pong binastos nga po sa live interview itong si Senador Marcoleta. Kaya nga po mga kababayan ko, nag-react po dyan si Miss Cathy Binag sa post na po na yan. Nag-react po dyan mga kababayan ko. Ito po yung kanyang sinabi. Senator Lacson, di ba ikaw yung ubod ng ingay? Di ba ikaw ang ingay-ingay mo sa umpisa? Tapos nasa na yung 6 na po na congressman na sinasabi ninyo. Bakit ayaw ninyong pangalanan? Leverage ba yan para magamit mo sa impeachment ni VP Sara Duterte? Para mahawakan mo? Or pawangkat ng isip lamang? Pakireveal na if talagang ang iyong intensyon is para sa kapakanan ng tao bayan. Hindi pang politika lang. Ang tagal na kasi, dami na nagsalita, pero kayo hindi pa ninyo nilalabas ang mga pangalan, mga name ng mga kongresista na sinasabi ninyo. Silence means guilty to most of the time. Yan po ang pagkakasabi at napakatapang po. Ako talaga, yung katapangan lang ni Miss Cathy Binag. Sana marami pa tayong mga ganitong mga Pilipino. Alam niyo po kasi, sa simula pa lang ng investigasyon na ito sa flood control, talagang maingay itong si Senator Lacson. So ngayon, hinahanap namin, Mr. Senator, nasaan na yung 6 na po na kongresista na sinasabi mo? Kung di ako nagkakamali, 67 to. Kaya mo bang pangalanan to? Kaya mo bang ipatawag to? Or katang-isip mo lamang na katulad ng pagkakasabi? Dito mo ni Ma'am Cathy Binag. Dito rin ba sa pagkakataon na ito, sa tingin nyo mga kababayan, papunta ito sa impeachment ng Vice President Inday Sara Duterte? Pero kung makikita nyo po, mga kababayan ko, yung pagdalaw po ng Vice Presidente kahapon, doon po sa Senado, doon makikita mo na walang magagawa po ang impeachment. Nakikita nyo yung picture po ng Vice Presidente sa minority, sa tingin ko hindi rin magtatagumpay ang impeachment. Bakit atat na atat kayo? No? Bakit sana unahin natin ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino? Kami ang ninakawan dito. Kaming mga simpleng mamamayang Pilipino. Kasama ka rin. Diba? Kung may mga negosyo ka, kasama ka rin sa mga ninakawan dito. Maging ang ating mga kasundalawa ng ating mga guro, tayong lahat ng mga Pilipino ang ninakawan dito. Bakit ngayon kapag may mga tumatayong ganyang testigo, kung ano-anong lumalabas na paninira? Hindi po tama ito mga kababayan. Tayo pong aragabyado dito. Ang sa atin lang naman is mapagbayad po yung mga magnanakaw sa kapanambayan na patuloy na sumisira kinabukasan po ng mga kabataan natin. Imbis na mapunta sa edukasyon, sa kalusugan ng pondo, napupunta po sa bulsa ng mga politiko. May mga politiko na baka mamaya gusto nyo pagtakpan yan. Huwag naman sanang ganun ang mangyari. Di ba? Takot ka ba kay Romualdez, Mr. Senator Ping Lacson? Kung tatawagin mong mayabang si Senator Rodante Marcoleta, dahil hindi siya takot kay Romualdez. Yun ang pagkakasabi niya kahapon doon sa kanyang speech. Hindi siya natatakot kay Romualdez. O baka kayo naman dyan, na mga nandyan, na mga kasama niya, ay takot kay Romualdez.
Asan na yung bayag natin para sa katotohanan? Nasa na? Kung talagang kayo gusto nyong masolusyonan yan, ng korupsyon na yan, welcome natin lahat na magiging testigo. Basta qualified. Hindi po ba mga kababayan? Hindi titistigo ang isang Master Sergeant Gutesa kung hindi totoo ang kanyang sasabihin o naisahan ka lamang. Di ba? Dahil mas matalino sa iyo pagdating sa batas, Senador Rodante Marcoleta. Kaya nga po, mga kababayan, ay grabe rin naman ang pagtira. Ano? Grabe rin po yung pagtira ng pati po Malacanang ngayon nangingialam na. Ito pong pagkakasabi ng Malacanang. Oh. Palas ulit Marcoleta explain wife's alleged link to Discayas couple. Di ba? Independent nga eh. Yung asawa ni Senator Marcoleta eh. Kaya nga itong isang yung announcer dito sa radyo or sa TV ba to, mapapahiya siya diyan. 'Di ba? Siya pa yung nakikipagdebate doon sa kanyang inimbitahan para matanong. Tingnan po natin itong video na ito. Pang asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin. Simulan po natin sa simula mga kababayan. Sabi po dito sa video clip na ito, pilit na inuugnay ang asawa ni Senator Marcoleta sa isang independent director, isang insurance company. Ang programang ito ay galing sa Avanti News, sister company ng Billionaire News, na una nag-report sa bagay na ito. Tingnan nyo po ito mga kababayan, panoorin nyo kung sino ang tunay na bastos dito. Man gagawa ng usap ang asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin. Pero hindi Ganyan ho, nakarumi. hindi ho ba dapat Senator manggaling din sa inyo ang delikadesa na yung asawa ko ano nito kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang kumbaga transaksyon dito, hindi kaya marapat na ako dumistansya muna. Antindi rin no? Anong delikadesi kaya ang sinasabi nito? Wala nga kinalaman si Senator Marcoleta. Pero ito, siya, malinaw yung kanyang target. Delikadesa. Sabihin, iwanan ni Senador Marcoleta yung pagsali sa investigasyon diyan sa Blue Ribbon. Ganun siya kasigurado? Ganun ka kasigurado sa mga sinasabi mo, sir? Ha? Anong pangalan nito? Mamaya, puntahan natin yung pangalan nito. Sino? Sino di distansya? Kayo po dito sa ginagawang investigasyon sa Bakit? Senado. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Siyempre may kukunik-kunik na ho yan. Ikaw lang naman nagkukunik-kunik eh. Kayo lang naman ang nagkukunik-kunik. Ang gusto nyo palabasin, mga kababayan ko, kasabwat, or kasangkot, or kakampi ng mga diskaya itong si Senator Marcoleta. Dahil yung asawa ni Senator Marcoleta ay nagtatrabaho doon sa company na yon, sa insurance company. Nakakalungkot eh. May mga ganito rin tayong reporter. Alam mo, sir, bastos ka. Kasi unang-una, pinunta mo dyan para interviewin Pero yung paraan ng pag-i-interview mo, parang hindi naman tama. Di ba? Tinitingnan mo rin yung paraan ng pag-i-interview mo. Unang-una, senador yung ini-interview mo Doon pa lang malalaman na po natin, mga kababayan ko, na talagang gusto nilang pahiyain. Gusto po nilang pahiyain? Ito pong si Senador Marcoleta. Baka hindi po naiintindihan nitong announcer na ito or commentator na ito sa radyo kung anong ibig sabihin ng isang independent director. Pero bago po yan, tapusin po muna natin yung video. Kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan niyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi Wala na ho ba pinag-uusapan tayong ng ganun? delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko independent. Yun nga po, asawa niyo yun Nakikipagdebate ka pa sa akin. Malinaw mga kababayan, sa tono, makikita nyo po yung video sa tono po ng kanyang pananalita, parang ayaw niya rin ayaw niya magpatalo. Ayaw niya magpakumbaba. Parang nakikipagdebate. Tama ba ito? Kung kayo po ang tatanungin. Tama ba yan?
Akala ko ba ano ka, magtatanong ka lang. Mm. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argumento sinasabi namin mo kasi dito. May nagutos ba sa'yo dyan, sir, tungkol sa delikadesa na yan? At yan lang din ang ipino-point out mo kay Senator Marcoleta. Ha? Para hindi matuloy or umalis si Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon. Eh, paano? Sa balita namin, marami pang mga testigo na lalabas, sir. Ha? Ano na naman plano nyo dito? Abay, nakakahiya kung ganyan. Kaya yung ating mga kababayan Pilipino, minsan, ay nawawalan ng tiwala sa mainstream media. Tingnan nyo, mga kababayan. Tama ba yan? Tamang behavior ba ito, mga kababayan ko, ng isang commentator? Tayo, nagtatanong lang naman tayo, di ba? O, tuloy natin. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yon? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oo. Inabot ko pa yun, Sen. Nasabihan ka tuloy na tanga. Kasi hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng independent director. At nandito nga po mga kababayan ko ang liham ng Stronghold Insurance Company Incorporated, no? Sabi dito, hindi ko na po babasahin lahat. Sabi po dito, Mrs. Edna Marcoleta as an independent director. Mrs. Edna Marcoleta, the wife of the incumbent Senator Rodante Marcoleta, was elected as an independent director of Stronghold Insurance in February 2024. Eh doon pa lamang po sa date 2024 eh. Oh, bagong-bago pa lang. Tapos parang gusto nila i-connecta kay Liz, 2024 pa lang pala ito, bagong-bago pa. Eh anong motibo mo? Ikaw yung may masamang motibo kung ganyan ang tanong mo. Kasi hindi nyo muna tinanong yung insurance company kung ano yung trabaho ng asawa ni Senator Marcoleta. Sabi pa dito, she possesses the necessary qualifications and none of the disqualifications under the applicable rule and regulation. She was likewise nominated and elected as an independent director. Tingnan nyo po, na-elect as an independent director as the company's shareholder firmly believe in her independent judgment and advocacy for good governance. Yung daw po. Dahil naniniwala yung kanyang, yung kumpanya, doon po sa independent judgment and advocacy for good governance. Dapat ganyan ang makuha ng mga kampanya natin, di ba? Ay pa dito, Mrs. Marcoleta was also an educator, a woman of honor and sensibility. Her moral principle have made her a strong candidate for an independent board seat in the company. Nevertheless, as an independent director, ito po, pakinggan nyo, her role does not involve management of the company operation. Wala siyang kinalaman sa management. She likewise does not have any control over the day-to-day operation. Kahit operation, di rin siya nangingialam. Much less any prerogative or control over the issuance of stronghold funds. Kasi nga, because of good governance. Eh, ito naman tao na ito naman, talagang gusto nilang siraan. Yun po ang tingin ko dito, yung atake kay Senator Marcoleta, tuloy-tuloy. Di ba? Ganun po ang banat nila. Oh, yari ka ngayon kay Miss Cathy Binag. Yari ka dahil unang-una, kinilala ka na rin. May kasunod pa po yan. Ito po yung pagkakasabi niya. Ito. Sabi niya rito, saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno kung meron po tayong mambabatas na ganito? Yung buhok pa lamang ni Marcoleta, hindi na ho natin maipapakita yung totoong buhok eh. Sabihin pa kaming tanga. Ano yan? Yun ho yung yung dating nyo kasi, mukha ho talaga kayong ganun. Pero, dito, ang ibinato mo buhok, bakit hindi ka nagbigay ng ibang reaksyon? Tinira mo yung personality at yung buhok pa talaga ang napansin mo na matagal na naming alam. Kung anong meron dyan sa buhok na yan. Di ba? Wala ka nang pakialam doon sa buhok. At tumbukin mo ay yung trabaho ng senador. Kung tama ba ang kanyang ginagawa, Marlo Dalisay, yung pala yung pangalan niya. Kung tama ba yung kanyang paggawa at pagpapatupad ng batas. Kung tama ba yung kanyang mga sinasabi diyan sa impeachment. Dito sa
blue ribbon dito sa flood control project. Hindi muna impeachment, ha? Flood control project. Oh. Doon pa lang, hirap na kayo. Wag na kayo pumunta pa sa impeachment. Ano? Kaya binanatan ko tuloy. Ha? Binanatan ko tuloy ni Ate Binag. O eto, Barlo Dalisay. Kaya pala gusto mo palabasing masama si Senator Rodante Marcoleta. Tao ka pala ni Lacson. Kaya pala bastos ka. Pati si Remulla, kasama mo pa. Anong kalokohan to? Yung kasama mo sa show, tao ni Saldico. So Lacson plus Saldi Connect, sabi mo kay Senator Marcoleta, connect, ikaw ang may connect. Pagkay ka ngayon, di ba? Ganun katindi. Dahil dito, makikita natin, may mga larawan tayo dito na nandyan din siya. Mamaya, ipapakita din natin yan. Tao ka pala ni Lacson eh. Oh, dating, puro, o di ka man tao ngayon, nakasama ka. Oh, ano ba to? Pumapanig ka ba kay Senador Lacson? Dapat yung mga reporter natin, walang pinapanigang politiko yan. Hindi kayo po pwedeng pumanig sa kung sino man. Di ba? Wala kayo dapat panigan. Dapat kayo ang maging huwaran para makatulong kayo sa problema ng bayan natin. Ito pa isa. Ang nag-interview kay Senator Marcoleta ay MRO or Media Relation Officer na matagal ni Lacson. Tapos nakasama si Remulla. Kasama niya sa show si MRO naman na si Saldico. Kaya pala talagang ang kanilang plano is pasamain si Senator Marcoleta. Talagang wagas, di ba? Wagas talaga, ma'am. Wala na ba kayong mabato? Ang babaw lang. Kung makapintas ka, parang ang ganda ng buhok mo. Problemahin mo yung buhok mo, wag buhok ng iba. Yung buhok mo parang hindi nagtuloy tumubo. Oh, napigilan. Di ba? Buhok pa yung kanyang punteriya pagkatapos niyang matanga na Senator Marcoleta. Sino nga naman ang hindi iinit ang ulo doon? Pinapunta ka para tanungin. Pero may ginigiit at isang word lang yun. Connect, delikadesa. Di ba? So ito po yung picture na inilabas din ni Ms. Cathy Binag para at least kita lang natin yung sinasabi ni Ms. Cathy Binag dito ay totoo. Ito po yung isa sa mga picture. Ayan po siya pangalawa sa kaliwa dyan sa screen natin. Ang kakilala ko lang dito si DOJ Secretary Remulla, si JB Arisuto ba to, ang pangalawa, yung pangatlo sa kanan, di ba? So may connecta ka raw kay Remulla. So tama si Ms. Cathy Binag. Di ba? Tama si Ms. Cathy Binag. At ito pa, mga kababayan, hindi pa yan dyan natatapos. Ayan I am Ping Lacson. Ayan siya. Una sa kanan, I am Ping Lacson. Sabi niya rito, the day after, I was indebted an honor and privilege to observe our country with them. As we begin our separate journeys, I wish them Godspeed and I hope I bid them well with honesty and integrity in the public service. Goodbye, my chickens. Grabe Yan po ay July 2, 2022. So, matagal po siya na nakasama. Titingnan natin. Matagal na, 2022. Pero ganito kasi, ilabas lang din ni Ms. Cathy Binag yung mga larawan para at least sabihin na totoo yung kanyang mga sinasabi. Di ba? Uli ka ngayon. Di ba? Kilalang-kilala ka na ngayon. Oh. Ito pa, meron pa bang isa? Ito, nakita na natin to, di ba? Nakita na natin to. Ayan pangalawa siya. Oh. Anong masasabi natin ngayon dyan? So, kayo na po ang humusga dito po sa reporter na ito kung ano ang masasabi nyo. Saan po pulutin ang bayan, ating gobyerno kung meron po tayong mambabatas na ganito? Ang tanong ko sa inyo, sir, saan din po pupulutin ang bayan natin? Kung ang mga nandyan po sa media ay katulad nyo. Babalik ko lang po sa inyo ang tanong, saan po pupulutin ang bayan natin? Kung nandyan po sa mga media na pinagkakatiwalaan pa rin naman kahit papano ng mga Pilipino, ganyan po yung pag-uugali. Sa susunod kaya, sir, may magpa-interview pa sa inyo? Di ba? Tayo, nagtatanong lang tayo. May magpa-interview pa ho talaga sa inyo? Oh. Kaya katuloy natawag na tanga. Oh. Bante reporter, nakipagdebate kay Senator Marcoleta.
sasampa ng ethics complaint matapos tawagin tanga ni Senator Marcoleta sa mainit na pakikipagdebate pag pumilit ng reporter, host, na si Marlo Dalisay kaugnay ng delikadesa. Dapat din, kung magsasampa ka ng ethics complaint, kung may nakita rin na hindi tama dahil sa ginawa mo, dapat ka rin ireklamo. Ganun lang yung kasimple. Diba? Hindi tayo papayag din na may mga bastos tayong ganito, mga reporter na ganito. Ang problema kasi, sir, hindi nyo muna tinanong kung ano ba ang trabaho. Independent director, yun lang ang alam nyo. Hindi nyo alam. Yung kanyang job description, yun lang kulang po sa inyo. Hindi nyo inalam ang job description ni ng asawa po, ng misis po, ni Senador Marcoleta. Yun lang naman eh. Yun lang ang kulang, sir. Diba? Hindi nyo inalam. Kaya kayo, tuloy lang kayo sa bakbak. At asahan nyo po, mga kababayan ko, marami pa pong mga ganito na paninira ang lalabas para sirain po ang kredibilidad ni Senator Marcoleta. Yung pong mga testigo natin, katulad po ni Master Sergeant Cotesa, gusto po nilang sirain. Grabe naman, mga kababayan. Tayo na nga dito ang ninakawan ng bilyon-bilyon, trilyon. Tayo mga ordinaryong Pilipino, ang ninakawan ng bilyon-bilyon, trilyon. Pero parang nakikita natin, sino lang, ilan lang ang mananagot sa pagnanakaw na yan. Parang bang hindi makukuha yung ugat talaga ng pagnanakaw sa korupsyon sa bayan natin. Yun lang naman ang gusto nating mawakasan dito eh. Diba? Sa natin ang korupsyon, may mapanagot tayo dahil ulit-ulitin po nila yan. Hindi po sila makukulong kung hindi po sila mananagot. At hindi po sapat, mga kababayan ko, yung pagre-resign ni Saldico diyan po sa Kongreso. Kailangan managot siya, maibalik at po ng kanyang mga ninakaw. Mapauwi dito sa Pilipinas. Yan po ang hamon din natin sa kasalukuyang gobyerno. Kaya nyo bang ibalik dito sa Pilipinas si Saldico? Dahil marami po ang nagsasabi sa mga kababayan natin Pilipino, naku, sabi niya, Barak TV, di nababalik yan. Napakaraming pera na yan. Ganun po, nakikita ko sa komento po ng mga kababayan natin. Tingnan nyo po mga kababayan ng pagkakaiba ng mga senador natin. Ang laking bagay po talaga. Mayroon po tayong isang abogado, Senator Dante Marcoleta, na gustong wakasan, gustong mapanagot ang nasa likod ng maanumalyang flood control projects na ito. Kaya po mga kababayan, tayo po ay panalangin natin at suportahan po natin ang ating Senador Marcoleta, yung mga testigo na tumindig para po matapos ang issue po na ito sa flood control project. Kaya nga ngayon, yung Malacanang, ano bang sabi kanina doon sa sabi ng Malacanang, balikan nga natin yun. Gusto nilang ipatawag pa si Senator Marcoleta sa problema doon sa yung kinalaman ng asawa niya. Dito malapakalinaw eh. Ayaw na nilang pagsalitain pa si Senador Marcoleta. Ayaw na nilang bigyan ng pagkakataon na makapag-present pa ng mga susunod pa na testigo. Hindi nyo po mapipigilan yung mga testigo sa kanilang paglutang. Dahil alam nyo po kung bakit meron po tayong social media ngayon. Yung mga testigo na yan po, pwede nilang gamitin yung kanilang mga social media. Di ba? Panotaryo din nila. Yung kanilang mga statement, sabihin nila online sa mga social media platforms nila o kahit sa mga Facebook page nila. At tingin ko, mas papaniwalaan yun ng mga kababayan nating Pilipino para lamang maimbitahan dyan sa Senado, sa Blue Ribbon. Mas maganda po yun, mga kababayan. Kasi kung sa isang testigo pa lang, si Mr. Senator Lacson, kinakabahan na, ano pa pagka lumabas. At yun din po ang panawagan natin na sana po lumabas ang mga kasama ni Master Sergeant Cotesa, yung mga nakasama pa sa pagdi-deliver, mga heavy luggage ng basura na yan,
lumabas po kayo para mawakasan po natin, mapanagot po natin ang mga dapat managot. Pagnanakaw po sa kaban ng bayan, lalong higit dito po sa flood control. Hindi lamang po flood control ang problema ng bayan natin. At hindi lamang po flood control ang dinanakawan ng mga yan. Kailangan po matapos natin. Hindi man tuluyang wakasan ng korupsyon. May papanagot po tayo. Dahil ulitin ko po, uulit-ulitin din ng mga magnanakaw na politiko ang kanilang ginagawa hanggat wala pong napaparusa. Uli, magandang araw po sa inyo. At sana po ay nagustuhan nyo itong video na ginawa ko po para sa inyo ngayong araw na ito. Marami pong salamat mga kababayan. Balik po natin ang Pilipinas. Tumayo po tayo kung ano ang tama. Mabuhay po ang lahing kayo manggit.